Pinagpapaliwanag ni Pangulo Rodrigo Duterte ang Communist Party of the Philippines kasunod niya ng ambush sa ilang sibilyang kakampi ng gobyerno o KAFGU sa Davao del Norte sa gitna ng idineklarang unilateral ceasefire. Kapag walang naibigay na sagot ang CPP ngayong gabi, babawiin daw ng Pangulo ang tigil putukan. Saksi si Joseph Morong. I am now announcing a unilateral ceasefire with the CPP, NPA, NDF, effective immediately, and call on our Filipinos in the National Democratic Front and its forces to respond accordingly. Pinalakpakan at pinagbunyi hanggang matapos ang SONA at maluwag na tinanggap ng mga sundalong pinagpaliwanagan ng Pangulo. Lalong maganda yun dahil magkakaroon na tayo ng isang pagkakataon na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Pero may lamat nga ba sa tiwala sa Communist Party of the Philippines o CPP na naaninag sa talumpati nitong Martes? It is always a comforting thought that mayroon akong armed forces na ready just in case hindi tayo magkaintindihan. At tuluyan ba yang nabasag kasunod ng pag-ambush kahapon ng mga umuning miyembro ng CPP New People's Army sa ilang armadong sibilyan kakampihan ng gobyerno sa Kapalong, Davao del Norte? May babala kasi ang Pangulo sa CPP matapos mamatay ang isang kakampi ng gobyerno at masugatan na 3 iba pa. Ano ba to? Are we into this truce or are we not? Sinabi ko sa kanila, give me an answer by tonight because pag tomorrow wala, tatanggalin itong balik tayo sa away. Itong kaso na nangyari sa Davao ay imbestigahin at makakuha ng report at saka makagawa ng appropriate solution. Within a short time, makagagawa na rin ang CPP ng Declaration of Unilateral Ceasefire. Pero kung tutusin, gobyerno pa lang naman ang nagdeklara ng ceasefire at unilateral yan. Ibig sabihin, hindi magsasagawa ng operasyon ng AFP kahit walang katapat na ceasefire declaration mula sa CPP. Gayunman sa ganitong usapin, mahalaga ang ikangay confidence building. If you do not honor and you kill a single soldier or a capo, which is also a soldier of the Republic, sabi ko, kalimutan na natin to. Fight na lang. And I demand an answer na kung sino yung nagkasala, they must be also put under disciplinary action. Otherwise, wala tayong pinag-usapan. That is my deal with it. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.